Hindi pa rin mahanap ng pulisya si Dinagat Island Representative Ruben Ecleo Jr. na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa 3 kaso ng katiwalian. Dinayo po ng GMA News ang kanyang lugar. Pero ang nakita lang namin ang mararangyang ari-arian ng mga Ecleo. Nakatutok si Chino Gaston. Exclusive. Ni anino ni Congressman Ruben Ecleo Jr. hindi raw nasisilayan sa Dinagat Island mula pa noong huling linggo ng Enero. Kaya mga pulis na dapat magsilbi ng arrest warrant laban sa Supreme Master ng Philippine Benevolent Missionary Association o PBMA, hindi alam kung saan magsisimulang maghanap. Ocular visit, nakapunta na kami dyan sa area kasi open naman yan for the public. There's no sign na andito sila. So pag alam ko, still working their motion at Manila. Pinuntahan din namin ang bahay ng kongresista sa bayan ng San Jose. Hindi pwedeng di mo pag-ukulan ng pansin ang estilo at dekorasyon ng mansyon. Naglalakihan ang mga rebulto ng zoo animal sa bakod at ang higanting agila na ito malapit sa gate. Pero sabi ng mga gwardya ni Ecleo, wala rin dito ang kongresista. Masters, General Service. Gusto po kayo dyan? Picture po kayo. Ang mga caretaker naman sa dambuhalang mausoleo ng ama ni Ecleo na si Ruben Sr., hindi rin daw siya nakikita. Wala man ang kanilang Supreme Master sa kanilang piling. Tuloy pa rin ang trabaho ng volunteers sa Malaparking headquarters ng PBMA. Voluntary lang. Ano, everyday? Ano? Tuwing araw, mag-rotation kami pag-duty dito. Pag dalinas dito, dalinas lang dito. Nagambag-ambag ng pera at panahon ng mga PBMI members para itayo ang mausoleo ni Ruben Ecleo Sr. dito sa San Jose sa Dinagat Island na siyang patunay ng pananalig at paniniwala ng mga miyembro sa pamilya Ecleo. Sa loob ng compound na ito ng mga Ecleo, nakipagbarilan sa mga pulis ang mga loyalista ni Ecleo nang inaresto ito noong 2002 sa pagpatay sa kanyang asawa. 22 miyembro ng PBMA at 1 pulis ang namatay. Sunod na pinuntahan namin ang malakastilyong bahay ng ina ni Ecleo na si Dinagat Governor Glenda Ecleo. Bukod sa tagtad ito sa dekorasyon, kompleto din ang mansyon ng mga watchtower at balkonahe gaya ng mga kastilyo sa Europa. Sa sobrang laki ng kastilyo, sa laot pa lang, tanaw mo na ito sa tuktok ng kabundukan ng San Jose. Nang aming tangkang pasukin, sabi ng gwardya, walang tao sa loob. Ba pwedeng pumasok? Alam mo na, sir. Wala nila lahat. Ilang buwan na pong ilang araw ng demo? Simana na, sir. Awan niyo. Sigog. Lingguan na. Isang linggo na. Isang semana. Todo bantay ang pulis ng rehiyon at probinsya sa mga airport at seaport para matiyak na hindi makatakas si Ecleo. Para hindi raw maulit ang madugong kumprontasyon sa pagitan ng mga pulis at PBMA members noong 2002, nanawagan ng PNP kay Ecleo na sumuko na lamang at huwag nang magtangkang tumakas sa batas. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Binigyan ng standing ovation ng 10-year-old Phil-Canadian na si Maria Aragon nang mag-perform siya sa show ni Ellen DeGeneres sa Amerika. Mismong si Ellen, bumilib sa batang Pinay. Silipin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Mukhang tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng 10-year-old Filipino-Canadian na si Maria Aragon sa pagiging isang international star. Ang video ng kanyang rendition ng Born This Way ni Lady Gaga sa YouTube, nasa 10 million hits na. I think we should do a duet, Maria. At matapos imbitahan mismo ni Lady Gaga na mag-duet sila sa kanyang concert sa Toronto, Canada sa March, Gets Lady Gaga's attention. sa show naman ng American TV host na si Ellen DeGeneres, bumida ang batang Pinay. Isa sa mga tinanong sa kanya ni Ellen kung bakit napili niyang kantahin ang Born This Way ni Lady Gaga. Well, because of the meaning of the song. It's a really great meaning. It's about just being yourself because God made you who you are and you're no different than anybody else. That's a good message, isn't it? That's good. Tinanong din siya kung anong feeling na na-touch daw sa kanya si Lady Gaga. I made her day, which is really
overwhelming. Yeah. Because it's like not every day you get to talk to a superstar. She's really like up there, and I'm like only beginning. Nagpaunlak din syempre ng performance si Maria sa show. Baby, you were born this way. My mama told me. At talaga namang napahanga ang lahat sa kanyang talento. Binigyan pa siya ng standing ovation ng audience matapos ang kanyang pagtatanghal. Ang kanyang mga kaanak di napigilang mapaluha. Maging si Ellen, todo papuri sa ipinamalas na galing ng batang Pinay. Are you nervous? You sounded great. You sounded so good. We got all kinds of cool stuff for you, okay? That's all. You're welcome. Matatandaan sa parehong show din na guest ang Pinay singing sensation na si Charisse noong siya'y 15 years old pa lamang. At mula noon ay naging tuloy-tuloy na ang kanyang pagsikat. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. May panibagong tweet naman si Lady Gaga nang mapanood si Maria sa Ellen. Ang sabi ni Lady Gaga, "She's such a doll. I love this song so much. Thank you for giving it life." Good news naman sa mga fans ng love team ni Aljur Abrenica at Chris Bernal. Magkakasama uli ang dalawa sa Machete. Si Chris umamin pa na muntik na raw silang maging real-life partners ni Aljur noon. Makichika kay Lars Santiago. Hanggang Biyernes na lang ang telenovelang Koreana, pero masaya pa rin ang bida nitong si Chris Bernal dahil sa naging karanasan niya sa soap opera. Bonus daw niyang maituturing ang magandang feedback sa kanilang show. Araw-araw pinagdadasal ko to na Lord, sana araw-araw makakuha kami ng mataas na ratings. Tapos lahat naman, as in talagang consistent kami. So ang sarap-sarap lang ng feel. Sa mga leading men niyang sina Rocco Nacino at Steven Silva, mas naging close daw si Chris kay Rocco. Nagja-jive siguro kami sa ugali. Pagkulitan, gano'n. Si Steven kasi talaga, tahimik talaga eh. Pero sa mga naging leading man ni Chris, nanatiling paborito niya si Aljur Abrenica. Kaya excited siya sa kanilang balik-tambalan sa Machete. Kasi siya na yung nakasanayan ko po eh. At saka nakasama ko na ang tagal namin nagsama, di ba? So alam ko talaga lahat ng kalokohan niya, lahat ng kabutihan niya. Sa unang pagkakataon, inamin din ni Chris na minsan nilang sinubukan ni Aljur na maging sila. May namagitan na raw talagang pagkakaunawaan, pero minsan nagkakatampuhan din kami, minsan naapektuhan yung trabaho namin pag hindi kami okay. So parang naisip namin, siguro, huwag muna ngayon kasi baka hindi tayo makapagtrabaho na maayos. Ngayong muli silang magsasama sa show, posible bang mabalik ang naudlot na relasyon? Sabi ko nga, kung meant to be talaga kami, si Lord ang bahala doon. Si Lord ang makapagsabi, pero basta ako magtatrabaho ako. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga may init ko, Chika Today. Tutuloy bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Tia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.